You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So. We are the Double R sa Radio Bandido. Aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. You can also watch Sky Cable Channel 224. Digital boxes and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 a.m. and our official YouTube channel. So you can like, share, and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Moto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Magandang araw, Pilipinas! Kami po ang nasa programang Double R sa Radyo Bandido dito sa makasaysayang himpilang sa radyo sa Pilipinas, ang DZRJ 8:10 AM. Good morning, Kuya Ruel. Naka-pink ka ba? Pink ba nakikita natin sa Oo nga, medyo pink yan. Pink ba yan? Dati red Kasi eksaktong birthday ko yun eh. Natapos na birthday mo? So, pumupas na. Ganun ba? Pakupas na. Pakupas na. Oo. Kailangan natin na medyo magsaya dahil daming problema no? Oo, sa daming problema. May droga, may virus. Hindi pa virus yung Kuya Ruel. Mamaya, di ba? Sa India ba originated pa, no? At pero may good news naman. Ito yung good news nga sa Executive Order number 41 ng Malacanang na nagsasabing prohibiting the collection of pass-through fees on national roads and urging local government units to suspend the collection of any form of fees upon all types of vehicles transporting goods under Section 153 or 155 of Republic Act number 7160 of the Local Government Code of 1991. In short, wala muna silang koleksyon. Ang tanong ko yung sa Maynila, may tinatawag na, sabi mo nga, ano ba yung travel, parang travel pass na 1.5 monthly. Kung yung delivery truck mo walang travel pass, huli ka.
Oo. Yung ba ay kasama yan sa tingin mo, Kuya Ruel? No, siguro kasama yun. Kasi sabi, Ayan. any fees eh. Diba? Yung hindi kasama rito, sa bulsa yun. Oo. So, we will have peace of mind. Any peace. Pero, naalala ko, Kuya Ruel, tayo nagsuswestyon na. Ikaw, particular, di ba, na pag mga delivery, mga agri-products o anything goods, dapat libre sa toll fee. Diba? Oo nga, di ba? Yan, tagal ko na sinasabi yan eh. Sabi, Nakinig sa'yo. Nakinig sa'yo ngayon ng Pangulo. Nakinig ba? Baka kunin na ako. Baka talaga, loyalista. Hindi, kasi... Diba matagal na natin sinasabi bakit yung mga nagde-deliver ng bigas, gulay, ibe-burden mo ng mga fees na halos hirap na nga sila. Alam mo, hindi lang yung fees na yan, pati parking. Minsan, pagka nakita ng truck, 300... Isipin mo kung everyday... dapat isama na rin yan. Oo, dapat isama. Isipin mo, hindi. Actually, sana, okay lang sila sumingil lang. Sana minimal. Na hindi masyadong kasi papasa rin sa mga consumers yan di ba? Isipin mo kung ikaw araw-araw nagde-deliver ka sa palengke. 300 isang truck. Magkano isang buwan yun? 30 times 300, that's 36,000. Ang laki pala. Oo, laki. Isipin mo, ilang truck yan. Tapos, ang tinda mo, sitaw lang. Sitaw lang ang tinda mo. Tapos gusto mo, bumaba yung presyo. Di ba? Huwag nyo bigay yung mga ganun na... baka nakikinig si Pangulong Bongbong, BBM, sa Radyo Bandido. Oo, lagi. Napakinggan ka, Kuya Ruel. Hindi, kasi di ba, para gumanda economy, yung mga nagnenegosyo legal na talagang de-deliver, nagpa-follow ng mga rules, ng mga nagbabayad ng tax. Huwag mo na pa i-burden. Kaya minsan, sa sobrang hirap ng nag-resort sila into sometimes illegal. And then sometimes, doon talaga ipapatong din sa mga consumers. Papatong niya. Isipin mo, 36,000 every isang buwan. Para kang umupa ng... Di ba? So, iba pa yung kay Eddie tsaka kay Pati, di ba? Oo. Tapos ang dami pang mga toll fees, di ba? Kaya kung gusto niyo bumaba, sa bagay, mahirapan na tayong ibabayan. Pero at least hindi natataas. Ang hirap so, kaya nga, yun ang poll question natin. Ang poll question natin at sa atin siyempre ng Boto Tires. Ang question natin ng Boto Tires is, ano ba, kayo ba, sagot ba itong Executive Order number 41 ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado? Abay, mag-komento na kayo, ang reaksyon. Dahil ang Boto Tires, magandang gulong yan. It's German technology. Hindi, tsaka siyempre, pagka mura siya, tsaka matibay, di ba, additional savings yun sa mga deliveries. O kaya yung imbis na sa tanong natin yung reaksyon at mananalo sila ng load, gulong na lang kaya. Pagulong. Gulong na lang. O mananalo, gulong. Bit ng winners yung gulong no? Lalo yung gulong ng truck. Maganda yung gulong ng truck na ng Boto Tires. Gulong na pangmalakasan talaga. Yan ang Boto Tires. To pursue tire excellence. Ayun pala yun. Tsaka Kuya Ruel, mamaya meron tayong panauhin dito sa ating studio, dito sa RJ Ventures, dito sa Makati Avenue. Si Jay Inage, si Reverend Jay Inage, ay isa siyang advocacy ng baybayin. Alam mo baybayin, Kuya Ruel? Sa English yan, parang to spell out parang silabicate ba? Parang gano'n? Hindi, baybayin ay yung original na wikang panulat natin. Kung may wikang pambansa, yung pananalita, ay meron din wikang panulat dapat na originated daw talaga dito sa ating bansa na matagal na nalipasan. Dapat paigtingin daw natin. Kaya ito yung Baybayin Buhay Baybayin Incorporated, ito yung grupong na nagsusulong na palakasin ng wikang panulat natin. Kasi kung instead of nakita natin sa, 'di ba, sa mga signages pedsing, Chinese yun di ba? Oo nga no? Oo, 'di ba? Tawiran lang naman yung ibig sabihin. Ano ibig sabihin ng pedsing? Pedestrian crossing. Okay. So, tawiran lang sa Tagalog. Pwede namang sa atin dapat yung signages may wika talaga na panulat natin na katumbas nun. Na subtitled kumbaga nun. So, paano mo ibayabayin yung pedestrian crossing? Hindi, kaya nga, alamin natin kay Jay Nag. Kasi salita to, Kuya Ruel, salita to na very educational sa mga, at aaralin din pala to ng mga
mga nasa elementarya. At nagsusulong to sa Kongreso na magkaroon ng isang national law para ito yung dyan. dapat no? Pero Ito. bakit, ngayon uso yung Yossi, di ba? Yan na? Yossi. Pero yung masali ang kantong sumisikat, hindi dapat ito yung ituro, di ba? Hindi, yan naman sa wikang. Hindi, ang language naman talagang evolution eh. Kumbaga, nag-evolve. Oo. So, maraming mga bagay na salita dati hindi natin naririnig. Pinauso pa nga ni Mayor Isko Moreno, di ba? Yung Pabaliktad, oo. Yorme, Mayor. So, nag-evolve naman ang language. Pero ito panulat eh. Yung pagsusulat, Kuya Ruel, na parang steno style. Pero ito yung originated natin. Original na Pilipino na wikang panulat na nalipasan ng panahon na dapat balikan para nagbabalik ng pagiging Pilipino natin yan. Mamaya si Jay Nage magiging panuhin. At sa mga gustong matuto ng baybayin, abangan nyo maya-maya sa ating mamayang after the break ay magiging guest natin siya rito. Anyway, Kuya Royd, basahin natin itong mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. So, ito na nga, ikinatuwa ng publiko ang nilabas ng Executive Order number 41 ng Malacanang na nagsasaad ng pagsuspindi ng paniningil sa anumang toll fees sa mga delivery goods na nagtatransport ng mga agri-products sa pamilihan. Ayon sa mga consumers group, makakatulong ito upang makabawas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Kinupirma ng DFA na nakulong si dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. matapos sa pigilan ng mga immigration authorities ilang oras matapos lumapag sa Langley Airport sa Canada. Nabunyag ito sa pagdinig sa budget hearing ng departamento sa Kamara. Isinisisi naman ni Asurin ang nangyari sa kanya kay Lieutenant General Robel Sermonia na kanyang bilas. Ayon pa kay Asurin, tinutukoy ang lahat ng naganap na pangyari sa kanya kay Sermonia na ngayon ay number 2 sa PNP at kasalukuyang Chief for Administration. Sa press conference kahapon, itinanggi ni Sermonia na may kinalaman siya sa pangyari. Anya, maaring miscommunication ang nangyari. Anya, hindi niya ito magagawa sa kanyang mista at magkaklase sa PMA Class 1989. Magbilas pala sila, Sermonia at Asurin. Si Asurin ay dati nating PNP chief. Na-detain daw dyan sa immigration authorities dyan sa Canada. Bakit kaya? Hindi pinaliwanag Pero ito nabuko nga nung nagkaroon ng budget hearing sa Kamara na totoo pala yung lumalabas na na-detain. 2 days PNP chief ka dati, nakulong ka. Di ba? Medyo malaking controversy. Samantalang inihayag ng Pangulong Bongbong Marcos na isang mental health issue ang pagiging drug dependence. Mental health issue. Taliwas ito sa noong posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga adik ay mga kriminal na dapat walisin sa lipunan. Malupit Sa isang speech na binasa ni Health Undersecretary Abdullah Dumama Jr. sa Agusan del Sur, kaugnay sa ika-4 na taong anibersaryo ng Department of Health Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, na isang seryosong usapin ang mental health na karaniwang nararanasan ng mga nalululong sa droga. Biktima sila Sabi nga, di ba, matagal na nakita, save the user, jail the pusher. Samantalang 59 days na suspension ang inirekomenda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa may 20 police na kabilang sa sangkot sa pagpatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar sa Navotas City. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, natanggap na ng NCRPO ang report ng Internal Affairs Service o IAS. Nauna nang pinasisibak ang 8 pulis na direktang may kinalaman sa manhunt operation umano sa isang suspect na nasawi sa mistaken identity. Samantalang sinibak na sa pwesto ang hepe ng Malabon Police dahil sa pamamaril ng kanyang tauhan na si Patrolman Senjo del Rosario, miyembro ng Drug Enforcement Unit sa 3 katao sa isang fake drug operation. Alam mo ba yung Diyos sa Malabon? Rookie cup lang Bakit nag-alaano siya? Baka na niya siya si Cardo, yung probinsyano ni Coco Martin. Nag-ooperate ng sarili. Tapos, napatay niya yung 2, sugutan yung 1, na nabuhay yung 1.
Drug operation daw to. Biro solo niya, nag-drug operation siya. Parang akala niya siya. Dirty Harry Tagapagdigtas siya. Batang-batang pulis pa lang to Kuya Ruel Narookie ka pa lang to si Zenjo de Rosario. Nalaman na walang coordination mula sa mismong sa station na drug enforcement unit niya. Baka siguro sa mga napapanood naman. Baka samantala, kinulong ng Senado ang leader ng kontrobersyal na kulto sa Surigao del Norte, ang Socorro Bahanian Services Incorporated na si J. Rencio Kilarion, nakilala sa katawagang Senyor Aguila. Senyor Aguila pala to. At tatlong iba pa matapos i-contempt dahil sa pagsisinungaling. Nainis ang mga senador dahil kahit direkta na silang tuturo ng mga biktima ng forced marriage, child abuse at iba pa, ay patuloy ang pagtanggi ng mga ito sa akusasyon. Kasama ni Kilarion na matutulog sa basement ng Senado sina Mamerto Galanida, Janet Ajok at Karen Sanico. Siya raw ang Senyor Aguila pala. Hindi na Philippine Eagles ba? Hindi naman. Tayo, walang ganun Samantalang matapos ang 10 taon, matatanggap na rin ng isang lotto winner ang kanyang 12.3 million prize mula sa tinayang 642 lotto matapos katigan ng Korte Suprema at baliwalain ang alibay ng PCSO dahil sa lukot at sunog umano ang lotto ticket na ipresenta nito sa ahensya. Sa 17 pahinang desisyon ni Supreme Court Second Division Associate Justice Joseph Lopez, pinaboran nito ang naunang desisyon ng Balayan, RTC at Court of Appeals na ang the best evidence ay ang mismong winning ticket kahit pa bahagyang nabura ang ilang bahagi nito. Ngunit ayon kay dating PCSO General Manager Ferdinand Rojas II, kahit pa ibigay nila ang premyo na sa COA o Commission Audit pa rin kung i-disallow ang pagbigay ng premyo sa winner. Kakalungkot naman to, may order ng Supreme Court tapos si kaibigan nating si Associate Justice Joe Lopez ang ponente nito Kuya Ruel Yan. Magaling. 2014 pa raw to nangyari 13 Ngayon pa lang naibigay ang may tubo pa to may kasama pa interest. Sana dapat. Oo. Ngayon lang pagkakaitan pa ng COA siguro naman hindi ibigay na yung what is due. Due to those tao, di ba? Nanalo ka magkano na ang halaga nito sa ngayong panahon? Ngayon, Kuya Roy, 12.3 million. Ang baba ng depreciation peso natin dito. Actually, yung 12.3 million, pambili ko lang ng sa balitang showbiz. Ito ang inaabangan ni Are. Balitang showbiz to. Tuluyan ng sinampahan ng kasong kriminal ang bantog na vlogger at content creator na si Tony Fowler dahil sa malalaswan niyang music video sa YouTube. Sinampa ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Meron pala nito Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI ang mga kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in a relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa sexy vlogger. Ang mga naghain ng kaso laban kay Tony Fowler sa Pasay City Prosecutor's Office ay sina Attorney Leo Olarte, Presidente, Attorney Mark Tolentino at Attorney John Castreciones. Dati itong opisyalis ng Duterte administration na siyang KSMBPI Director. Naglabas naman ng official statement si Fowler at sinabi niya, harapin niya at lalabanan ang kasong isinampa laban sa kanya. Iginit niyang walang dapat pumigil sa mga kababaihan kung ano ang suot nila at sasabihin sa publiko. Ayun daw sabi ni Tony Fowler, wala naman daw bastos siguro kailangan may masmasan si Fowler sumasakit ng banks ko pahingutin siya ng tiger bomb, di ba? Tiger bomb, kaya dagyan mo ng plaster yung katawan mo, baka mabisa ang tiger bomb pagdating sa mga kasukasuan, di ba? At ang ointment nila. Yan po ay mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide, tiger bomb. Yan. Anyway, ang balitang to hatid sa inyo ng nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes, King's Herbal Supreme Capsule.
Yan. Mabibili niya nyo ngayon. Nambubulog na Kuya Roel. Saan na ba ibili yan? Mercury Drug. Ba, meron na. Dito sa harap natin, Mercury Drug. Meron dito. Kaya tatanong ko nga, mami. Meron na pala sa lahat ng branches ng Mercury Drug. Aba, congratulations. King's Herbal Supreme Capsule kasi King's na Supreme pa eh. Kaya nga, hari ng herbal. Hari ng herbal. Kaya ako nabubulo. Alam mo bakit? Actually, nakagat ko yung dila. Masakit pala. Baka may nakaalala sa yan. Sakit. Hindi mo pinigyan ng pang-birthday mo nung nakaraan. Dapat mga nagba-birthday, naglilibre. Yan. Marami pala tayong babating nagba-birthday ngayon. Sino? Siyempre, happy birthday kay Cielo Sardea. Kaya, happy birthday kay Pyro Cubs. At siyempre sa classmate ko, happy birthday kay Wilson C. At siyempre sa aking dalawang kuya, si Kuya JP Portugal at si Kuya Mike Saraga. Since Teacher's Day, di ba? Teacher's Week. Binabati ko pala ang aking classmate na si Jacqueline Yap Villamora for her 20th year as a model teacher. Yan. Ay, siyempre, batiin ko rin ang aking kapatid. Happy Teacher's Day, Lourdes Sunga Alcantara. At siyempre, sa aking lahat pamangkin. ng teachers. Dito nga sa Pandi, Bulacan, may paparte pa si Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Mayor ng Pandi, Bulacan sa mga teachers. Kaya nga sabi niya, Happy Teacher's Day daw sa Pinagkwartelan Integrated School at sa school head nilang si Dr. Ana Sonia Nolasco. Ayan, Happy Teacher's Day din sa aking pamangkin si Marjorie Carlos. Yan, siyempre ang talagang ikalawang magulang natin mga guro. Tsaka maraming sakripisyo ang guro. Bakit? Hindi sila pwedeng umabsent. Pag doktor ka, pwede mo sabihin that doctor is not in. Teachers hindi diba? At saka maaga pa nagigising yan. Pag nag-declare ng walang klase, nasa school na yun. Pero estudyante, pwedeng mo nasa bahay lang, diba? Tapos sa pag-uwi pa, gagawa pa ng assignment, diba? Yung nakita ko yan. Dami sakripisyo. Diba? Tama, dami sakripisyo. Samantalang iba, pag dating na oras ng 5 o'clock, tapos na, wala yung mga professional, diba? Kagaya ng doctor, di ba? O di na siya unless na may emergency. Pero ang teacher talagang 24/7, di ba? Ayan. Kaya nga mabuhay ang lahat ng guro sa buong Pilipinas at sana yung confidential pa ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte, ibigay mo na lang doon sa mga guro kaysa ibulsa nyo, gamitin nyo. Kaya congratulations sa Pinagkwartelan Integrated School. Yan. Diyan sa Pandi, Bulacan. Pag kinuha mo yun, siyempre lalagay mo muna sa bulsa bago mo ibibigay. Ganun ba? Okay, Kuya Ray, sabi nga natin, usong-usong ngayon mga sakit. Ingat-ingat ho kayo. Iba ang panahon ngayon di ba? Mayroong bang Nipah virus, Kuya Ray, originated from India raw di ba? Hindi, actually, talagang ang unang original na virus nang galing yan sa Malaysia. Kaya Nipah. Isang place doon sa Malaysia na Nipah, kaya naging Nipah virus. Medyo kumalat sa India. Hindi naman natin talagang alam na 100%, no. Pero siyempre, kahit pa paano nagre-research tayo, ang Nipah virus medyo delikado siya. Lalo na ang yung pagmamaga ng brain mo, yung encephalitis. Yan. Maapektuhan doon. At saka yung mga affected ng virus, hindi naman medyo mababa ang chance na mabuhay pag talagang affected ka na. So nakakabahala pala yan. Kaya nga inaanunsyo rin ng Department of Health na magsuot din ng face mask lalo na sa mga crowded, sabi niya nga kaysa wag yung ikompromiso magkano na naman face mask, pero dapat yung face mask yun medyo hindi yung 10 piso lang dapat yung hindi manipis, yung talagang may proteksyon kayo, di ba? Kasi kumalat yung mga basta may lang makabili lang, di ba? Parang
Para wala na rin kwenta, parang masyadong manipis, di ba? Kaya dapat yung mga isa-is naman na face mask na hindi makokompromiso yung kalusugan. Ingat-ingat ito. Uso talagang sakit ngayon, mga panahon, ubos, sipon at lagnat. Yan. Siyempre, minsan mamaya kita mo uulan, mamaya araw, di ba? Buti nga ngayon, ang araw na to, maliwas, pero kanina umaga, pagising natin, Kuya Ruel, di ba? Ulan, malakas ang ulan. Anyway, sa ating mga reaksyon, Kuya Ruel, dun sa ating tanong na sa tingin nyo ba makakatulong o sagot ba itong ginawa ng Executive Order number 41 na pagsuspinde sa mga toll fees ng mga delivery goods sa ating merkado? Ano bang reaksyon sa ating live dyan, Kuya Ruel? Dahil hindi pa mababasa itong baga ng... ang sa live, sabi ni Les Banal, good morning po kay Irene Taiwan. Good binate morning tao, ha? Taong binate, ha? Kay Jason Abalencia, hindi naman totally sagot sa pagbaba ng mga agri-products, kundi kahit papano, baba rin bahagya ang mga presyo. Yan. Sabi ni Ma'am Irene, bigyan ng pagkataon ng mga patas na negosyante para maraming sumunod at may tama naman ang mindset ng mga gustong magnegosyo. Ito kay Romel Kayabyab, kahit paano ay makakatulong kaunti pati sa korupsyon. Sabi na Anyo, korupsyon, ha? Kasi yung iba singil lang singil, di ba? Kay Anyong, good morning po mga sir. Kay isang Gabriel, kay LB Trabado, 4 na sikat. Tamang tawiran. Tamang magandang umaga po, Ginoong Ruel at Ginoo daw tayo. Ginoo pa. Sabi ni Egi Ben, good is watching, and Karen Sagum, pa-shout out. Kay Josa Mora, good morning po sa Ricky and Ruel. At siyempre ito si Ma'am Marlene Crag. Good morning, idols. Ano natin, viewer talaga natin si Marlene. Anyway, pero sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, Kuya Ruel, ang iyong sinabi niyang yung mga drug dependence, may tuturing na mental health issue yan. Hindi siya may tuturing na salot sa lipunan. May problema lang, kaya nagdodroga. So, dapat rehabilitation. Taliwas to do sa programa ng Pangulong Rodrigo Duterte noon, lahat, walisin wipe out no? Di ba? Kaya nga, taga natin nakikita daw, save the user, Jay the pusher. Hindi naman talaga magdodroga yan dahil basta gusto lang niya, di ba? Kasi parang yung pagka user ka, sa bandang huli magiging seller ka na rin. Diba? Kaya nga kasi kailangan mo bumenta para makagamit. Tama. Kaya nga dapat siguro unahin mo na yung ugatin yung problema ng pagiging drug addict nila. Ayon kay sa reaksyon natin sa iba pang sa ating tanong na sagot ba ang EO number 41 na pagsuspinde sa toll fees, sabing kay ni Charles Yu, yes, even in a small way. Tama naman. Bakit? Sa maliit na para na to, malaking tulong na to, lalo na sa mga negosyante. No, kasi kung papasok ka, kasi may sa mga ibang provinces or ibang municipalities. Pag pumasok ka, pwede ka nga wala kang sticker. Di hinuli ka. Sasabihin sa'yo, doon na bumili ka. So doon sa mismong traffic enforcer, bibili mo ng ticket, sticker ilalagay mo para makapasok ka doon sa lungsod ng something. Para exempted ka? 1,800 ata, 1,500 to 1,800. May mga ganun no? Yearly. Meron na tayong road tax. Road tax register ka, di ba? O nga, dapat alisin na tong mga ganito. Kaya tingnan mo, pagka nag-register ka ng sasakyan, iba ang truck. Mas mahal. Iba ang kotse, mas mura kasi mas pahirap lahat no? Pahirap. Kaya lahat iba-burden mo sa negosyante. Kawawa naman pagdating ng mga sakuna. Negosyante lalapitan nyo to donate to something. Ang sakit sa banks buti na lang wala ako. So, baka nakikinig naman ng idol mong si BBM, Kuya Ruel, alisin na tong mga dahil may road users tax na, di ba? No, bakit may mga ordinance tax pa kagaya sa Maynila, may travel tax pa, di ba? Pag wala ka nun, huliin kayo mga delivery goods. Actually, dapat ang tawag doon, element of surprise.
Bakit? Pag-deliver mo, huling ka, bakit sir? May violation po ako. Wala. Wala kang sticker eh. Di ba? Kung ilagay mo na lang yan sa isang, pag nag-register ka ng truck, for example, 7,000. Di ba? Yung register mo yung masakyan, di ba? Yung truck. May smoke belching na bayad ka, bla bla bla. Dagdag mo na lang doon para isang bayaran, alam ng negosyante na ito yung babayaran niya. Hindi yung every kibot, may kami, yung nagde-deliver pag-uwi 300 kulang. Kasi bawat parking, 50 pesos. So, dapat yung driver, maraming pera sa bulsa. Oo, kaya ang hirap, di ba? Oo nga, medyo mainit yung usapin mo. Dapat magpahangin ka muna ng Sopetec. Sopetec Appliances. Sabi nga, Sopetec Appliances, quality beyond limitation. Ako, basta sabihin nyo lang doon sa pupuntahan yung mga tindahan. Sabi, meron ba kayo Sopetec? Yan. Mura na, di kalidad pa. Yan ang Sopetec Appliances. Okay, mga kadobol, sa ating pagbabalik, magiging panoorin natin yung mga interesado dyan sa baybayin. Ano ba yung baybayin? Marami pa talagang hindi nakakaalam ng baybayin. Sabi, baybay, di ba? To spell out, baybayin mo. Pag iba naman sa ibang lingwahe. Magiging panoorin natin si Mr. J. Inage, isang baybayin advocate dito sa usaping ito. Okay, magbabalik ko kami. Wag ho kayong aalis. Maraming hamon ang dumadating sa buhay natin ngayon. Ngunit, may nararamdaman tayong pag-asa, liwanag, dahil ang salita ng Diyos ay buhay ng buhay. Kaya dito, sa programa ng Power to Unite with Elvira, together with our co-host si Padre Mike Garcia ng Kongregasyon of the Blessed Sacrament, bibigyan namin kayo ng magandang inspirasyon, magandang reflection. Bakit kailangan natin ang Diyos sa buhay natin? At bakit ang rolyo ng Espiritu Santo ay napakalakas sa panahon na ngayon? Dahil po, nakikita natin ang kanyang kamay ay gumagalaw at binibigyan tayo ng isang malaking pag-asa. Kaya dito, sa programa na ito, Padre Mike, saan natin ito mapapanood? At saan natin ito mapapakinggan? Mapapakinggan po ito every Saturday, 5 to 6:30 on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com/DCRJ 810 AM, and our official YouTube channel. At dito natin makikita the power of social media. At ang Radyo Bandido ay isa sa mga malaking contribution. Kaya manood po kayo, makinig po kayo, hindi po kayo mawawalan ng pag-asa. Kaya be enlightened, be motivated, and be inspired with the program Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na samahan kami sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sa bayan din po kaming napapanood sa Sky Cable, Channel 224, sa facebook.com/DZRJ 810 AM. At maaari din po kayong mag-subscribe. Ito po ay inyong i-like, pindutin ang bell, at kung maaari po, ito ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala dito po sa loob at sa labas ng bansa. Marami pong salamat. Jimmy Murato po sa inyong pambansang palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Napapakinggan sa DZRJ 810 AM, 4 to 5 PM, Monday to Friday. Napapanood sa Sky Cable Channel 224, Kaway-Kaway, TV Plus Boxes, Kita Kits, at sa YouTube channel ng DZRJ, sa Facebook page ng DZRJ. Salamat po. See ya!
Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako sa aking programang Kakampi. Gabi-gabi po yan. Dito lamang po yan sa DZRJ 8:10 AM, ang nag-iisang Radyo Bandido. Sabayan din niyo po itong mapapanood sa aming Radyo Bandido TV at syempre sa Sky Cable 224 at sa aming digital boxes at free-to-air TV. At syempre, kasama po dyan ang facebook.com, DZRJ 8:10 AM at ang official YouTube channel. Samahan niyo po ako gabi-gabi at sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taupe Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 36 minutes, makalipas ang ika-10 ng umaga, ang oras natin sa inyo ng BTS. Yan po, ang BTS, nakikita pa siya, ang BTS, yan ang forma ng BTS sa 100% hindi cotton ka ba yan. member ng BTS? Ayan, BTS Blue Top Shirt. Sabihin nyo lang, may BTS ba kayo? Ayan, para pag suot kayo, para kayong K-pop yan. Oo, tsaka maganda, kasi yung pagkaputi niya maganda talaga. Ayan, lalo na kung madadayo kayo sa Baclaran at sa Divisoria, ang dami yung BTS shirt na yan. Yun lang, mura-mura na, kwalidad pa. 100% cotton. Yan, hindi yan 99%. Nakakasip-sip na pawis yan, importante sa damit eh. Okay. Okay, kasama na natin ngayon na Kuya Ruel, si Mr. J. Inage. Tama ba? Jose Jaime. Jose Jaime Inage. Pero J. Inage na lang po. Yes. Siya ay advocacy ng baybayin. Alam mo ba yung baybayin, Kuya Ruel? Malalaman natin yan kay Jay Nage. Okay, good morning, Sir Jay. Kamusta na? Maraming salamat. Mabuti naman. Ako ang founding chairman ng Baybayin Buhay Incorporated, isang advocacy group na nagsusulong at nagbubuhay, nagbabalik ng ating wikang pasulat. Wikang pasulat, hindi wikang pambansa. Kasi wikang pambansa pa rin, ang problema kulang kalahati Sabi ni President Quezon noong 1939, kailangan natin magkaroon ng pambansang wika. Okay. Ang problema, Pilipino yun. Ang problema, ang wika ay dalawang bahagi. Isang pasalita, yun yung 50%. Pero isang pasulat. So for example, kung English, ang sulat mo alphabet. Okay. Noong panahon ng Kastila, ang salita natin, Kastila, ang gamit natin, Roman Latinized alphabet. Kaya lang tayo nag-alphabet dahil after ng Kastila, alam natin history, 333 years, then 50 years sa US, alphabet pa rin tayo. English naman. Nung pumalit si Quezon, 1939, sabi niya, magkaroon tayo ng wikang pambansa. Kaya siyang ama ng wikang pambansang pasalita. Pasalita? Spoken language. Meron bang ama ng wikang panulat? Wala pa. Meron. Baka si Sir J. Inage pala. Nasa harapan nyo. Pero ang totoo, ang talagang kinukonsider ko na ama ng wikang pasulat ay si Dr. Jose Rizal. Bakit? Kasi si Dr. Jose Rizal ang nagbalik sa kamalayan ng mga Pilipino ng baybayin. Pero patago pa rin. Kasi nung panahon ni Rizal, mas maraming nakakaalam na Kastila sa baybayin kaysa mga Pilipino. Teka muna, Sir J. Inage. Kasi baka yung mga hindi talaga masyado aware dito. Ano ba ang baybayin? Yan. Ang baybayin ay ating wikang pasulat. Kaya babalik tayo doon, no? Okay. Siyempre, balik tanaw, history, 1521. 1521, taga doon. Panahon ni Magellan yun, Kaya nga, doon dumating ang Kastila. Pero pagdating lang, kaya tawag dito, pre-colonial or pre-Spanish writing system. Okay. Maliwanag, writing system. Writing system. So, dumating
dumating sila, naabutan nila ito. Pagdating nila, kailangan lang aralin. Siyempre, ang colonizer, you need to learn the culture, you need to learn the tradition, yung oral language, saka spoken and written. Okay. So, hindi nila ma-share kagad yung kanilang Spanish as spoken and yung kanilang writing as Roman Latinized. Inaral nila to for 72 years. 72 years, ha? 72 years. Hanggang 100 years bago nila patayin ng baybayin. So, timeline, 1521, naglabas sila ng kauna-unahang manual lang tawag na Catechism Doctrina Christiana, 1593. 1593. Ito ay nasa Amerika, sa Library of Congress, pinuntahan ko siya sa Washington, D.C. noong October 20. Ganyan kayo ka-advocacy, ha? Yes. Pinuntahan nyo pa, ha? Sabi ko kay Vice Mayor, kukunin natin Vice Mayor Eusebio yan, ng Manila. ng Manila, dahil meron tayong batas ngayon doon. Si Vice Mayor Eusebio, nagsulong yan sa Kamara, tama ba? Yes, siyang nagsulong after ni Batawil. Ni ngayon, Gerald Batawil. Congressman Yeder Romualdez, at na ngayon ay nasa Senado na kay Senator Bong Revilla. Dapat na maging national law na to. Dapat, ang talagang pinaka-spirit ng law is national script of the Philippines. Script of the Philippines. Kasi di ba meron tayong national language. Meron. Pero hindi nila sinasabing spoken yun Dahil akala nila automatic alphabet. Pero walang batas na nagsasabi ng alphabet ay ating national script. Now, lumabas tong baybayin. Unti-unti. So, 1593, 1621, pinatay ng mga Kastila si baybayin. Bakit pinatay? Bukod sa tao, pinatay nila. Pinalitan nila ng spoken Spanish. Pinalitan nila ng sulat Roman Latinized alphabet. Gusto nila mga Pilipino follow sa kanila. 1593, inadapt pa nila yung sulat. Okay? Pero, nung 1621, pinatay na nila. Okay? Kailan nabuhay? 1621? 1884, si Jose Rizal. 1884, panahon ni Jose Rizal. Nung si Rizal, pinakita nila Tabera, no, kanyang mga kaibigan, yung ating mga script. Walang reference si Rizal, pero ang tawag ni Rizal ay Matandang Sulat Tagala. Matandang Sulat Tagala. Kaya di ba meron siyang tula na ina-attribute sa kanya yung Sa Aking Mga Kabata? 1869. Okay. 8 years old pa lang daw si Rizal. Ang galing na sumulat ng tula. Okay, kahit hindi siya author noon, inattribute lang sa kanya. Pero ano yung tula na ginagamit natin? Yung pangatlong paragraph. Ang hindi marunong magmahal sa kanyang salita. Spoken. Hindi ba sariling wika, salita? Hindi kaya nga, dun, pag hindi mo pinuntahan yung source, maliligaw ka Ang in-specify doon salita, spoken. Kasi ang spoken, katulad ngayon, auditory. Inimbitahan ako ni Sir Joel Reyesabel, 2011. Radyo. Buwan ng wika. Sabi ko, Sir Joel, mahirapan ako magturo ng baybayin, mag-explain sa radyo kasi ang baybayin ay visual. Okay. Kaya may pinapakita kayo sa amin dito. Yes, ito. Visual kasi dapat makita Yung ngayon, pag ganun yung A. Diba? Ngayon, in-interview naman ulit ako ni sino to? Si Susan Enriquez. Okay. Baybayin. Pero sabi niya, radyo na, TV pa. Ah. So kaya mga kami radyo na, TV pa rin. Kaya nga, ngayon, radyo na, naririnig na. Kasi pag sinabi kong A, ang isusulat mo Pag sinabi kong ba, B ang susulat mo Imbis na ito ang isulat nila. Yes, itong character na to, meron tayong vowel at saka consonant. So, ang alam ng Pilipino, okay, nagsalita ka ng Filipino, Tagalog, ang sulat mo, alphabet, mali. Itong pamangkin ko, ginising yung anak niya. Kasi matututo raw dito sa ngayong programa natin. Ang sulat natin ay baka may assignment nila sa salita natin. Kunyari, nagsalita ako ng Hapon. Susulat ako ng hiragana, katakana, kanji. Kung ako'y nagsalita ng Korean, susulat ako ng Hangul. Kung ako'y isang Indian, sasalita ako ng Indian language, susulat ako ng Hindi, Northern Script. Pag Pilipino? Pag Pilipino, baybayin. Ngayon, sabi nila, ito na yung regionalistic. Okay. Sabi nila, ayaw nila yung term na baybayin na nandun sa doctrine sa vocabulary de la lengua Tagala 1613. Nandiyan, artifacts 1613. Dinefine yung baybayin ng mga Kastila. De la lengua Tagala, de la letra. Tapos ginamit sa pangungusap. Alam ba di ba pag nagde-define ka ng isang word, merong use in a sentence? Okay. Para malaman mo, parang baybayin. 3 ibig sabihin Baybayin, shore.
Seashore, baybayin yun. Yung lakaran mo, baybayin. Baybayin, binaybay Pero mo na to. baybayin, To spell out. Syllabicate, spell out. To spell out. Ngayon, ginamit sa pangusap. Alam bang nakalagay sa pangusap? Sa dictionary 1630 na hindi nakita ni Rizal? Ano yan? Maalam ka bang sumulat ng inyong baybayin? So, ang definition ng baybayin ay sulat. Kaya nga, sinulat pa maalam ka bang ni Rizal, ganito ba ang mga forma nung during that time? Yes! Ganyan talaga. Kaya nga yung una, tignan Hindi nyo, siya yung Spanish, doktrina Kristiyana, ayan o, yung nasa harapan, no? Tama. Di ba? 1593. 1593. Ngayon, ayan, nandiyan sa screen natin, yung nasa right side, yun yung doktrina Kristiyana. O ngayon, ano yung huling part ng tula ni Rizal? Ano yun? Sabi niya, huling paalam ang ating salita, salita na naman. Kasi tatanda natin, wikang pasalita, spoken language. Wikang pasulat, written language. Written language. Sabi ni Rizal dun sa last part ng sa aking mga kabata, ang ating salita ay huwad din sa iba, na may alpabeto at sariling letra, na kaya'y nawalay dinatnan ng sigwa sa dakong una. Ang lalim, di ba? Ang sinasabi niya, yung salita natin, katulad din sa iba. Spanish, Chinese, di ba? Pero may sarili tayong letra na ang tawag lang ni Rizal at that time, matandang sulat Tagala. Namatay ulit dahil namatay si Rizal. Kailan ulit nabuhay? 1914. Kasi may isang professor na ang pangalan, Professor Paul Rodriguez Bersosa, nagpunta sa New York para sa isang linguistic conference, nag-research siya sa New York Library, at doon niya nakita yung sulat na naman natin. Wala na naman siyang tawag. Wala siyang tawag. And na-research niya yung iba't ibang writing system sa daigdig. Yung Arabic, ang tawag doon, alif ba. Yun yung ABC. Alif ba. Sa Hebrew, ang tawag, alif bet. Sabi niya, ang sulat natin, alibata. Tama yun. Tama na mali. Ibig sabihin, nag-coin word siya eh. Si Rizal, ang tawag niya, matandang sulat Tagala. Si Bersosa, ang tawag niya, alibata. Pero ang totoo, sabi ng dictionary, syempre may law tayo of first mention eh. Saan ba na una nabanggit? Saan ba yung source? Eh dito sa dictionary, 1613. Baybayin. Baybayin talaga. Okay, so bakit hindi ito tinuturo sa ating mga eskwelahan, paaralan, Mr. Enage? Pasensya na po sa term na gagamitin ko ha. Sige. Alipin kasi tayo ng alipin alphabet. pa rin tayo. Alipin tayo ng alphabet at ng English language. We are colonized. Nag-celebrate tayo ng June 12. Independence Pero Day. hindi talaga tayo malaya. Iko-quote ko yung kinote ni Rizal in English, nandun nakaukit sa marmol sa Central Library ng UST. Anong quote niya? While a people preserve its language, it preserves the marks of liberty. English Tagalogin natin. Ang isang bayan o isang bansa na nag-iingat na kanyang wika, taglay niya ang tanda ng kalayaan. Question, malaya ba tayo? Punta ka lang dito sa Makati Avenue eh. May Chinese restaurant, may Japanese restaurant, may Korean restaurant, pero nakasulat sa script nila. Walang subtitle Nakakita ka ba ng Pilipino na nakasulat sa Pilipina? Wala. Kahit na hindi na tayo lalo yung mga signages, di ba? May fencing pa nga eh. Yun yung sinasabi ko. Ano yun? Willing tayong i-adapt yung foreign language, spoken and written, pero ayaw natin dun sa sariling atin. Bakit? Kasi colonized tayo. Alipin tayo ng ating mga mananakop. Hindi kaya, sir, isa sa factor is conveniency. Yung pwedeng ganon. Pero asa ng identity? Asa ng pagiging Pilipino natin? So, yung conveniency, di ba katamaran yun? Di ba? Kaya mo na, Sir Renan, nakakagulo yung word eh. Convenience dahil madali. Question, nung nag-aral ba tayo ng alphabet, madali? Mahirap din, no? Kailan tayo nagsimula mag-aral ng alphabet at magbasa ng English? Di ba elementary? Kung ituturo ba ang baybayin sa elementary, sa tingin mo, sa next generation, magbabaybayin na lahat? Siyempre. Yun sinasabi ko. Ba't di binabalik sa ano? Teka muna, Sir Jay, nakakagutom yan. Mag-omas kay chicken muna tayo. Sa mga gusto umorder dyan, pwede. Baka umorder si Sir Jay dyan. Pwede kayo. Sabi nga nila, pwede rin mag-franchise daw. Sabi niya, let us help you find success in the food business. 10:48 na po. Ang oras ay hatid sa inyo ng omas kay chicken yan. Okay. Bakit hindi rin ibabalik? Last na to. Sa pera natin, ito 2012, ito malipit ito eh. Lahat ng tao mahawak ng pera kahit bata. Pero alam ba nila na may baybayin itong new generation? Asan ang baybayin dyan? Pag tinignan mo sa harap, ang tawag ng Bangko Sentral, overs. Overs,
front yun. Okay. Sa likod, reverse. Reverse. Okay? Term ng ng bangko di ba? Pero makikita mo yung design, tignan nyo sa nasa lower, depende kung saan ka na, lower right. Okay. Pag nakaharap ka, di ba? Kalahati lang. Sa likod, sa lower left, sa upper left, na kalahati lang. Ba't kalahati? Kasi kailangan mo siyang tignan sa liwanag. Parang security picture yan. Security picture daw. Sabi ng Central Bank, huwag natin pag-alam yan. Kasi security picture yan. Na nakasulat sa baybayin. Nakasulat sa baybayin. Ang nakalagay, Pilipino. Okay. Pilipino ba? Ba't sa'yo, sandaan sa akin, 50 lang binigyan ni Sir Jay. Hindi, kayo magbibigay sa akin, nilabas nyo. Ito malungkot, yung 1,000 nating bago, tinanggal yung baybayin. Wala na pati yung tatlong, di ba, pinalitan na, Agila na. Yung si Escoda, si Abad Santos, tsaka si di ba? Wala na silang trabaho ngayon. Kasi wala na sila sa pera. Ang pumalit na ngayon, Agila. Kasi usuro ngayon ng Agila. Kasi, ang malungkot doon, tinanggal nila yung baybayin doon sa 1,000. Dati ba meron? Yung old 1,000. Ayan. Buti may bago ka. Ito, nakita ko doon, may nakakaingit ka naman, parang Ricky. Ngayon. Ikaw may pera Ayan, meron. Ito, meron pa yan. Salamat donation. So, nag-guess ba rito? Masaya pala rito, no? Nag-donate. Marami pera. Kasi hindi na tinatanggap to. Yung bagong generation. Ano ang baybayin dyan? Agila na, di ba? Ayun pa rin, no? Same. Lahat ng 20, 50, 100, 200. Nandun lahat. Kaya lang, kailangan tignan mo siya sa liwanag para mabasa mo yung buo salita, Pilipino. Ayun, security picture last niya. Sige. Ito naman, andito na yung passport natin, Agila na. Galing, di ba? Agila na. Passport. Pero pag tinurn mo sa page, andun yung picture ko Pero pag tinurn sa page 3, tas all add pages 3, 5, 7, 9. Lahat mapapansin mo, may sulat baybayin sa gilid. Para ano naman din yan, security picture. Pero hindi isang word. Sa pera, isang word. Ito, isang sentence. Ano nakalagay dyan, Sir Jay? Challenge sa ating mga kababayan. Sa iyo, magkakapassport tayo, ang ganda Pero may sulat baybayin. Tapos, hindi mo siya babasahin nakatayo. Patagilid. Kasi nakasulat siya, kailangan landscape. Landscape ang basa. Ngayon, babasahin ko. Basahin nyo, Ito po ay galing sa salin sa English na Proverbs 14:34. Anong laman nun? Ang Proverbs 14:34, kasi pastor ako, kaya alam ko yan Ang righteousness exalts a nation. Ngayon, hindi English ang nilagay. Tagalog. Tinagalog nila, pero nakasulat sa baybayin. Ang Tagalog ng Proverbs 14 or Kawikaan 14:34, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Isang word. Tapos inulit-ulit sa bawat ad pages. Question. Bakit na naman ginawang security picture? Ba't na naman nilagay? Anong purpose nun? Convenience. Kung, di ba, pinapahirapan tayo lumabas ngayon sa Pilipinas? Ang daming dokumento. Sasabihin ko na sa DPI, wag na kayong yun silang pahirapan. Lahat na lang ng Pilipino lalabas na may passport. Hindi ka pwedeng labas Pag hindi nila nabasa yung baybayin dyan, huwag niyong palabasin. Ayun. Pwede diba? Meron kayong pag nakuha sa amin Pilipino ka, papasok, may passport ka. Kung tunay na Pilipino yan, Hindi ka rin marunong magbasa, hindi ka papasukin sa bansa. Ibig sabihin, hindi ka Pilipino, di ba? Siyempre. Meron bang makakaligtas sa baybayin? Huli na lang. Ano yan? Kasi kailangan mo pag-aralan, di ba? Di ba sabi natin, binuhay ni Rizal. Kung ang pambansang ama ng wika na pasalita, si Quezon, ang aking pasulat ay si Rizal. Binuhay niya noong 1886, 1884. Namatay. Binuhay ulit ni Versosa noong 1914. Namatay na naman. Namatay si Versosa. Nabuhay ulit siya noong 1970s. Ito na Aba, panahon ni Kuya Ruel yan Panahon ni Kuya Ruel yan. Hindi ko pinabutan yan. Hindi tayo nagpa-politics dito. History lang. Ano yan? Ano yan, Kuya Ruel daw? Kabatang barangay. Dahil, mag-election tayo ngayon, di ba? Barangay tsaka SK. Itong logo na to ay legend kasi ang tawag dito, KB. Ito nga yun Ka at tsaka ba. Bakit ka at tsaka ba? Kasi kabataang barangay. Yan po ang ugat at history ng ating SK. Buti na lang kahit paano sinasabi ko. Alam mo na, Kuya Ruel. Biglaan Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Nagbabaybayin kami through text. Meron bang application ngayon? Sa Google yan, sa Google. Mamaya iti-text na kita yung baybayin. Kamusta? Alam mo muna yun, Salamat. Nagtatype na ako sa computer, diretso na baybayin. Kasi may font na siya. Teka, alamin muna uli natin. Maraming tatanong.
ang baybay, Tagalog pa rin ho yan, na sinusulat, panulat lang, na may mga symbols. Tagalog writing system. Ang problema, yung mga regionalistic mind, ang tawag sa baybayin, Manila Imperialist at saka Tagalog centric. Kasi central sa... kasi mga Tagalog yan Pero sa Manila lang. Lahat ng writing system sa buong Kapuluan ay base sa baybayin. Okay. 1613, di ba? Aha. Ngayon, iba lang ang tawag. Sa Ilocos, ang tawag Korditan. Korditan, Bumaba ka dito sa bahagi ng Pampanga, ang tawag Kulitan. Aha. Pumunta ka sa Mindoro, ang tawag Surat Mangyan. Pumunta ka doon sa Region 5 Bicol, ang tawag guhit or basahan. Pumunta ka sa Bisaya, ang tawag badlit or surat Binisaya. Pumunta ka ng Mindanao, ang tawag surat sug. Pero sa Calabarzon, Mimaropa at sa Katagalogan, ang tawag baybayin. Kasi nga, ang reference natin, base nakasulat 1593 in Manila. Lahat ng binabanggit yun, sulat pag ganun pa rin, kahit na yun. Wala tayong binabanggit na salita kasi kahit mag-Bisaya ka, mag-Ilocano ka, pwede mong isulat Ganyan pa rin ang ganyan kanula. pa rin. Kasi tinatransliterate mo lang Parang, Sir J. Reverend, parang sinisikpay natin na pag napalaganap natin dito, napapa-unify natin ang Pilipino. Hindi tayo madidivide kasi isang sulat. Kaya nga sana sa Scarborough Shore o saan magsulat tayo ng mga baybayin signage dun Para yung mga Chinese, labanan natin yung mga Chinese signages nila ron. Oo nga, para di na maintindihan yun. Hindi na maintindihan. O ngayon, kukunin nila tayo kasi tayo magta-translate. Di ba may nagta-translate sa Chinese? May bayan natin lahat yan. Chinese interpreter to Yun ang sinasabi ko. Ang spoken language, ang tawag translation. Kasi auditory, pandinig. Pero pag writing system, transliteration. Pagsasalin sa sulat. So sa tingin nyo, last na siguro, anong nakapagpapigil ito, hindrance, kung bakit hindi napalaganap itong... convenience Pero sa ibang term sa Tagalog, katamaran Pangalawa, pagkaalipin. Pagkaalipin sa wikang pabansa, sa alphabet. Wikang Ingles. Diba? O ngayon, bakit ang DepEd, welcome sila sa other languages. Yung Spanish, di ba? French. Na nga yung mother tongue natin sa mother tongue. Ang matindi pa nito, ang Muslim brothers natin, ina-adapt pa nila. Kasi meron silang madrasa, ibig sabihin Islamic Studies madrasa. Meron nga. Pero tinuturo ang Arabic language at Arabic writing. Bakit ang ating Muslim brothers ina-allow na mag-aral ng madrasa dahil Muslim? Paano tayo mga Pilipino? Ilang porsyentong Pilipino sa Muslim na brothers natin? Di dapat i-allow din tayong ituro ang baybayin sa mga kabataan. Ang sinasabi ko rito, wag nating i-deprive ang ating mga kabataan, ang ating next generation sa pagtuturo at sa paggamit ng baybayin. Okay, siguro Reverend J, magbigay ka ng konting huling salita kasi napakagandang pag-uusapan natin. Kasi magkakaroon ng summit, imbitahin yung summit na magaganapin sa Marikina kasi wala tayong oras. Kabaybayin, Pero kaming gaganapin na third baybayin summit. Third na, pangatlo na to, Pangatlo na, kasi nung una kay Kong Batawil sa Lingayen, Pangasinan. Shoutout kay Kong Batawil. Pangalawa, sa Manila area, kay Kong Yul Serbo. Dahil dito, pero dito na ginawa sa Folk Arts Theater. Okay. Kasi hati yan na Maynila at Pasay. Ngayon, pangatlo na to. Pero ngayon, dahil sa taga Marikina ako, dinala ko sa Marikina Convention Center. Kasi katatapos lang ng palarong pambansa. Kailan ba to magaganap? Sa November 28 to 30. So, iniimbita namin kayo kung kayo mga teachers ng Filipino, Araling Panlipunan at MAPE, sa kanila required. Kasi nandun sa kanilang curriculum. Okay. Pero dadaanan mo lang. Hindi mo isusulat, hindi papaliwanag. Gusto natin isulat. Ayan, ituro, gamitin. Ayan maraming salamat. Kulang na kulang tayo ng oras sa Sir J, dahil hanggang 11 na kami. Pero bago dyan, bubuno tayo. Nakasulat din ba sa baybayin? Meron kaming pa-Gcash at load sa mga viewers natin ngayon. Bubunutin natin. Okay. Sana manalo ko dyan. Yung number ko ba? 0927-93728. JT Chavez, nalo ka. Si Jerry Angustia, si Nery Carlos, at si pang-apat, si Rene Franz, at pang-lima, si
Leonard Lim. Yan. I-direct message nyo na kami sa aming fan page sa Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, paalam ka na. Sa lahat ng mga nagkikinig sa amin, no, every Saturday, 10 to 11 a.m., huwag kayo magsasawa. Siguro gawin natin may part 2. Yes! Ay, meron tayong baybayin buhayin, di ba? Baybayin buhayin. Ang DCRJ nakikisa. Paano ba yan? Baybayin buhayin. Isa, dalawa, tatlo. Ang DCRJ ay nakikisa sa baybayin buhayin. Baybayin buhayin. Baybayin buhayin. Baybayin buhayin. Salamat po. Shoutout kay Sir RJ. Nako. Okay, maraming pong salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Hi, Binis. Good morning! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and